Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na bonus reading para po sa inyong October pera and career. So Taurus, kunin nyo lang po yung mga ka-resolute kayo ha and leave the rest. Yung po ibang impormasyon para po sa ibang Taurus yun kaya relax lang po kayo, okay? So, use your intuition para makuha niyo po yung akmang messages mula sa inyong spirit guides para sa inyo today. So, Taurus, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong free reading for Taurus. So, from the bottom of my heart, thank you po, Taurus, for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo sa buong October para po sa inyong pera and career? Inhale. And exhale at the center of your reading, you have the Knight of Cups. Wow, wow, wow. In the area of what you want, you have the Page of Wands. Yes, beautiful. In the area of what you need, you have the Ten of Pentacles. Ooh, napakaganda. In the area of what's affecting current energy, you have the Four of Cups. Lovely. In the area of your near future, meron kang Ace of Pentacles. Wow. In the area of your challenge for the month, you have the King of Cups. In the area of your fortune, you have the Temperance card. Lovely. In the area of your divine messages, meron kang Knight of Swords. At ang outcome mo for the month, eto yun mamaya, sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background, you have the Magician card. Wow, the ability to create. Ngayon pong buwan na ito, kaya po tinatawag na yung spirit guides to be creative and be on a leadership role. No? Panahon po para magkaroon ka ng innovative ideas, innovative actions, innovative plans in your work. Best time po ito para i-showcase mo ang iyong talento, ang iyong galing. Nakita ko rito na whatever you're trying to manifest may come true. Napakalaki ng posibilidad. Ang kailangan lang talaga sa iyo ay action. Nasa iyo daw ang enough tools, kompletong-kompleto ang gamit mo, kakayanan mo, expertise mo, nalalaman mo, magagamit mo yan in your advantage. Kaya wag daw pagyudahan ang sarili. Narinig ko rin dito, the time to act is now. Nakita ko that you need to really, be ready kapag mayroong group project, mayroong mga bago-bago sa trabaho, may kailangan gawin, kailangan mag-adjust, makakaya mo. If your boss or if your negosyo is really pushing you para mag-adjust, magbawas, solusyonan yung isang aspeto, makakaya mong harapin at magagawa mo this time. So, anything this month is possible. You will survive October na masaya, maayos at makukuha ang minanifest. So, congrats po. At your center, you have the Knight of Cups. Both cards, magkatapat sila. Knight of Cups and the Knight of Swords telling you movement. It's all about movement in your money, movement in your career. May offer, may darating ang kailangan ay talagang yung movement, mamaya pag-usapan natin kung ano ibig sabihin yan, okay? But at the center, you have the Knight of Cups. Knight of Cups all about you getting something new. An offer, okay? So, especially po, mag-uugat ito sa mga kolaborasyon in your co-worker, sa pamilya, sa mga kasamahan. Especially po, ngayon ang time to be, Mars is entering in Scorpio on October 27. So, anong epekto niyan sa mga Taurus? Ibig sabihin, meron ka mga professional collaboration and partnership. Kaya talaga may offer sa'yo. Parang, huy Taurus, sama ka sa amin. Uy Taurus, what do you think? Uy Taurus, ikaw mag-present. Kasi pag ikaw nag-present at maganda to, sa'yo mabibigay yung magandang resulta, mga ganyan. O kaya sa negosyo, mga ganun din. Mayroong offer sa'yo to sell this, offer sa'yo to do a sideline, no? So, ito yung mga panahon makipagtulungan ka. Because this may present new project opportunities para po sa inyo. Okay? Nakita ko rito na maging bukas palad ka lamang sa mga maaaring maganap, sa mga maaaring ipagkaloob sa'yo, sa mga maaaring ilantad sa'yo ng tadhana pagdating sa iyong kaperahan. Narinig ko dito na pay attention to the details, especially po at the end of October. Focus on the debt, yung mga utang-utang, mga hinuhulugan, mga binabayaran, sa pagkapalago ng iyong increased income, and savings, no? And pati na rin po sa finalized paperwork. Baka may mga kailangan kang asikasuhin, mga kailangan kang gawin, baka mamaya nakakaligtaan mo na o meron kang nalagpasan, panahon na para tignan mabuti. Putting your whole heart sa isang bagay is also essential. Nakita ko rito na kung gaano mo kamahal ang isang bagay, gaano ka-importante sa yung isang bagay, alam mong gagawin mo. Kasi nandoon ang puso mo, okay? Knight of Cups,
The Six of Pentacles, yes. Panahon na talaga para ikaw naman ang kumubra. Because Six of Cups all about equal give and take. Okay? And this is a card of receiving. You're gonna receive a beautiful, beautiful, promising offer na tatanggapin mo at ito yung bunga ng manifestation mo. So napakaganda para sa inyo, Taurus. A manifested prayer, a manifested dream na akala mo hindi mangyayari pero mangyayari this time because of all your hard work. And that offer is destined, designed only for you. No? So ngayon sabi ng spirit guides mo, kalma, maging maayos, maging receptive, maging open because nakita ko biglang kakabahan ka, bigla ka mahatakot na kaya ko ba? Mahagawa ko ba? Akin ba talaga to? May mga ganyan kang inclinations when it comes to the paparating na swerte, paparating na opportunity. Kaya ang sabi nga dito, kung talagang tiwala ka sa kakayanan mo, especially nga sabi ko po sa inyo, your creativity and leadership aspect ay talagang kailangan mataas kasi panahon to para ipakitang gilas mo yung kakayanan mo Pag sa'yo binigay, gawin mo na yung makakaya mo, ipakita mo na yung best mo, no? Kasi baka mamaya malismaya o kaya hindi nila makuha yung ina-expect nila, ibigay sa iba. Kaya pag binigay sa yung offer, grab it, seize the moment, take it as a once in a lifetime opportunity na kapag nakubra mo, mas higit pa ang makakuha mo. Kaya do your best, okay? Put your whole heart on it. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina. In the area of what you want, you have the Page of Wands. Page of Wands, you want to have a new opportunity. Dasal ka ng dasal. Sabi mo, God, please, ibigay nyo na po sa akin. Kailangan ko po ito for my family, no? Narinig ko dito, you need also to have a teamwork. Makipagtulungan ka, learn to enhance your articulation na pagbibigay ng mga ideas na clearly. And also, parang better do paperworks or mga hardworking things with other people. Tulungan kayo. Kailangan dito, bukas ka sa mga bagong ideas, bukas ka na mag-isip ng mga bagong paraan, kaya mo makipag-communicate, hindi ka atras at hindi mataas ang ego. Okay? Napaka-importante. Hindi ma-ego, hindi ma-pride. Kapag alam mo kailangan baguhin. Pag alam mong meron ka napapansin na tama, tanggapin. Nakita ko rin dito na learn. Just learn and be adventurous. Feeling ko naman kaya mo Medyo takot ka lang o naiilang ka lang o parang sabi mo ang daming gagawin. Nakatakot naman, hirap-hirap naman. Kaya mo yan. Just be open and have fun. Yun ang secret ingredient dito Have fun. Meron sa inyo, sa ibang Taurus, biglang pumasok na parang some of you want to do something different this time. I don't know why. Parang you want na makahinga, maghanap na ibang bagay or will give you excitement and passion na parang nawawala na itong mga nakaraang buwan, nakaraang taon na parang bagang naisip mo last 6 months parang eto na yan, paulit-ulit na lang, parang robot na ba ako everyday and doing the same old thing every single day. Kaya ngayon parang sabi mo, kailangan mag-spice up, kailangan ko ng pampagising sa ginagawa kong ito. Halimbawa, sa negosyo mo, medyo nabobore ka na, so mag-iisip ka ng mga pakulo, mag-iisip ka ng mga side quest o kaya mga bagong atake para medyo sumigla ang negosyo. Kung sa trabaho naman ito, parang nag-iisip ka ng ibang paraan to spice up the work day para sa'yo, no? Yung lifestyle everyday sa trabaho. Nag-iisip ka ng magbibigay sa'yo ulit ng sigla, parang ganyan. So, ngayon, be open and try something new, okay? Page of Wands. The Moon card, yes. Ngayon medyo na sabi mo, ano ba gagawin ko? Marami ka mga questions, marami ka mga, okay kaya to? Sabi ko nga sa'yo, may inhibitions parang atras abante, urong sulong. Because you are so, parang natatakot ka sa pupuntahan kasi hindi pa sigurado. O wala pang kalinawan, no? At nakita ko rito na bigyan mo lang ng chance. I know you want to give it a chance. Ang gusto mo lang talaga assurance. Gusto mo lang, sigurado na ba yun? Akin ba talaga yun? Makukuha ko ba yun? So, ang mahalaga dito, subukan mo lang. Try mo lang. A day, a two. Makita mo kung swak ba sa'yo o hindi, kung okay ba o hindi. May kita mo to, maramdaman mo to sooner or later. Kaya, sabi nga dito ng spirit guides mo, trust your instinct. Marami ka man mga bagay na hindi naiintindihan, pero alam ko ramdam mo kung gaano kaganda at kahalaga at ka-promising itong bagong darating. So just be open and give it a shot, okay? In the area of what you need, you have the Ten of Pentacles. Ten of Pentacles all about long-term gain, long-term wins, long-term beautiful things in your life. Nakita ko rito tama na yung mga laro-laro.
Okay? Especially po pagdating po sa inyong mga utang-utang, panahon na para tignan kung paano ba siya mababayaran na ng dire-diretso, ng consistently, na hindi pumapalya. Narinig ko dito, have a routine eh. Kung paano mo daw hawakan ng pera, magkaroon ka na ng tamang routine at practice. Halimbawa, every month, pag sumisweldo ako, nagkatanim ako na maliit lang ng portion panghulog sa utang para unti-unti mabayaran. Pero yun, hindi mo siya titigilan. Kailangan every month, same practice para matapos na. O kaya nag-iisip ka, halimbawa every sweldo magkatabi ka para may ipon, no? So kung ano mo po yung sa savings, sa utang, at saka sa mga paperwork, kailangan diligent work yan, dire-diretso, para tumagal, sa pagtagal ay maging maayos at hindi na bumalik at sumampal ulit sa mukha mo yung mga problema na yan. Learn to pay attention to details because it will affect you for a very long time, especially sa mga pinipirmahan na mga papeles, dokumento, pagdating sa mga utang, baka mamaya sinabi doon 20 years to pay pala to, hindi mo nabasa. Kailangan basahing mabuti, i-confirmed mabuti para kung ano man yung pangmatagalan ay hindi maapektuhan. Nakita ko rin dito para sa mga negosyo, no? Sabi dito, kailangan makipagtulungan. You need to open your eyes for other people's opinion. Halimbawa, yung isang mong empleyado sinabi, uy ma'am, sir, parang hindi ito mabenta, bitawan na natin, mag-iba tayo ng strategy. Sabi mo, hindi, okay pa yan, mabenta pa yan. So, be open to other people, ha? Para yung paggalaw ay magandang ikot at mapalaki mo yung inaalagaan. Make sure na ikaw mismo hindi ka stubborn. Hindi matigas ang ulo mo. Learn to be, tactful and tawag ito, bigyan mo ng kababaang loob ang sarili mo para mag-accept ng kritisismo, ng payo, ng puna para maitama ang lahat in the long run. Okay? The Ten of Pentacles, the Knight of Cups. Dalawang beses lumabas ang Knight of Cups, telling you it's all about your emotion and what you can give. Itong makukuha mo na parang offer or new opportunity or sideline na tatanggapin mo this time, ay magdudulot sa'yo ng pangmatagalan. So parang sabi rito, it's all about you giving the service back. Gets nyo? Yung parang may binigay sa'yong oportunidad ngayon, meron sa'yong pagkakataon na maaring kumubra ka ng malaking pera o malaking halaga o ikakaangat ng buhay mo, panahon na rin para magbigay ka. Halimbawa, give employment to other people, baka meron kang mga matulungan, mapasweldo kung ito man po ay negosyo, o kaya sa trabaho, it's all about you choosing to be of service of other people. Kasi in the long run, yung mabubuo mong relasyon, yung mabubuo mong ugnayan and connectivity with other people will finally help you din balang araw. Yung mga tinulungan mo sa trabaho, yung mga naging kaakibat mo, kaagapay, magiging kaagapay mo rin yan kapag ikaw naman ang ilangan in the long run. So ngayon, building your empire with your service. Okay? Kung anong kayang ibigay, yun din ang babalik sa'yo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Cups. Four of Cups, ito kitang-kita ko parang hintay ka ng hintay for something new to happen. Naghihintay ka kung kailan ba darating, paano ba ito, especially po sa mga pinagtatrabahuhan. You've been working so hard and trying your best to fulfill things. Hirap na hirap, pagod na pagod, kayod na kayod, at hindi ka masaya sa nagiging bunga. Sabi mo, ano ba to? Parang wala na bang iba para sa akin? Nabubugnot ka na, na-frustrate ka na, and somehow may sense of desperation na rin ako naramdaman from you. Na parang, God, ibigay mo na sa akin, ayoko na nito, sawang-sawa na ako dito. But with the manifestation card, parang sinasabi rito, don't act laging buwiset or ines sa tuwing nag-manifest ka. Okay? Kasi maling paraan yon. Kailangan may sense of gratefulness. Parang, God, thank you po sa binibigay ninyo, pero meron po akong mas malaki pang hiling. Alam ko po, ibibigay nyo sa akin yun, hihintayin ko po. Pero ngayon, aalagaan ko po itong ibibigay ninyo. So, dun, boom, darating yung offer. Because kakatingin mo doon sa mga bagay na parang, saan ako nagkamali, saan ako nagkulang, bakit ganyan, sino ba dapat kong sisihin. Kakasara mo sa mundo mo ng mga posibilidad dahil nakafocus ka sa negativity, hindi mo makita yung binibigay sa'yo na magandang potensyal. Dahil nga, abalang-abala ka sa bagay na ito. Sabi ko nga sa inyo, you can achieve anything with the Magician card here, giving you comfort and assurance na makukuha mo. Kaya importante, bukas ang mata. Bukas ang kaluluwa at isip sa mga paparating. Kasi baka mamaya yung manifest mo, iba lang ang itsura sa ibibigay ni God. Halimbawa, sabi ko nga, gusto mo maging singer sa TV, sa GMA, sa ABS, pero kahit anong audition mo, hindi mo makuha. Pero yun pala, sisikat ka pwede sa online
online sensation ka, diva ka on TikTok, mga ganyan. So, may ibang ruta ibibigay sa iyo si God, pero same dream pa rin. Gusto mo pa rin maging singer, kikita ka, pero sa ibang paraan. So, maaring iba ang mukha kung paano ibibigay sa iyo ni God yung blessing at manifestation na gusto mo. Kaya ngayon, open your eyes and be grateful sa meron ka. Yung mga bagay na meron ka, binigyan sa iyo ni God kasi alam niyang kaya mong gawin. Pero, kung lahi ka nabubwisit at sabi mo, God, I want this, I want that, paano niya ibibigay yung mga gusto mo pa kung yung mga binibigay niya ay hindi mo pinapahalagahan? So, be appreciative, be grateful, be thankful, okay? Para tong blessing na tong darating, kayang-kaya mo siyang pangalagaan at makubra mo siya ng buong buo, okay? The Four of Cups, the Four of Wands, yes. 4-4 here is telling you, you are protected. May Archangel Michael tayo dito. You are protected by the divine. Kaya wag na wag mag-aalala, wag matatakot. Okay ang lahat. Nakita ko rito that yung darating magbibigay sa iyo ng stability para sa pamilya. May darating na bagong trabaho, bagong opportunity, promotion. I'm hearing here, parang balak mo kasi bumili ng bahay, no? Kaya nag-iisip ka talaga ng paraan para makaipon, para umasenso, umabante sa buhay, para mabuo yung iniisip mo for the family. Some of you nag-iipon para makapagawa ng bahay, matapos yung hinuhulugan sa lupa, o mabili na yung bahay na matagal nyo nang gusto at ayaw nyo ng romenta pa o makitira kay in-laws. Kitang-kita ko yan. It's all about the family happiness. Or meron kang papagraduate na anak sa college. Halimbawa, 2 anak yan, 3 anak, pare-pareho nagka-college. Gusto mong mapatapos sila on their right timing, no? At ayaw mo lumiban, ayaw mo silang mapahinto. Kitang-kita ko yung dedikasyon mo to find solution on that stability. Huwag ka mag-alala, darating tayo dyan. May offer sa'yo this time. Iba-ibang offer to, iba't ibang mukha ng offer. Ang magiging harvest time mo for you. Congrats po, okay? In the area of your near future, you have the Ace of Pentacles. Ace of Pentacles, you getting that opportunity. Getting that once in a lifetime talagang blessing na magdudulot sa iyo ng long-term na gains. Especially here, paggaba ng 10 of Pentacles, we have the Ace of Pentacles, and then you have the King of Cups. Talagang panatag na panatag ka sa paglago ng pera mo at hindi ka na mag-iisip pa kung saan dudukot ang pera this month, next month, bukas, no? Medyo stable ito. Kitang-kita ko yung financial stability sa buhay mo ngayong buwan na ito. Okay? Here, in the near future, you have the Ace of Pentacles. May darating daw sa iyo na bayad or katuparan ng parang reward o complete payment for something Kitang-kita ko rito na parang you are being rewarded for your hard work. You are being rewarded for your dedication sa isang bagay. Kaya po importante talaga na ilaban mo, huwag kang maging takot, maging adventurous ka. Kaya kahit ganong kadilim o kahirap ang buhay o hindi ka sigurado, pero kung lagi kang bukas sa mga new opportunity, new sideline, bagong avenue o pagkakakitaan ng pera, nagiging maparaan ka, nagiging street smart ka kumbaga. Sabi rito, with the Ace of Pentacles, meron darating na paunang blessing na magiging susi mo for bigger things. Halimbawa, meron kang call center job today, mali mo yan pala yung susi mo para magkaroon ka na ng ipon at yung ipon na yan nakalagak ka ng pera pampa-abroad, mga ganyan. So, paunang blessing lamang ito para sa mga higit pang mga blessing moving forward. Okay? The Ace of Pentacles, the Page of Cups. Nakita ko rito, use it wisely. And tama na yung parang sabi rito, seize the moment. Nakita mo siya si Page of Cups, ito yung pusa na ito. Nakatingin siya doon sa isda sa loob ng bowl. Hindi niya hinahayaang malingat ang mata niya. Sabi niya, aalagaan ko to, nakatutok ako dito, hindi ko hahayaan na tumalon yung isda, baka masayang. So ganun din, huwag daw sayangin yung paparating na blessing. Okay? Gamitin in its full extent, hanapin yung paraan para matanim mo siya, mapalago, yumabong, tumagal ng long term. Okay? Napakamahalagang paalala for you. In your challenge, you have hidden desires. Your deepest desires hold the seed for your potential, longing, passion, and fulfillment. Meron ka daw mga bagay na gustong-gustong gawin. Especially here, kitang-kita ko yan with a Knight of Cups and another Knight of Cups. Meron ka mga passionate things na buong puso mong gustong gawin Sabi ko nga kanina, parang you want to give your service Parang meron kang gustong ibenta or ipamalas. Gusto mo ba maging aktor? Gusto mo ba maging YouTuber? O maging cook? Meron kang gustong passion mo na gusto mo pagkakitaan. Kaya ngayon, kung ano po yung hidden desire mo, maaaring magamit mo yan in your advantage. Halimbawa, balak mong mag-YouTube, maging vlogger, o magturo ng
Kung paano magkumpuni ng kotse online, pwede. Kung ano yung passionate mo, yan din daw ang magiging armas mo para kumita ka pa. Another message of relentless craving. Addiction is a prison disguised as freedom, consumed, eroding habits. Yes, nakita ko rito na ready ka na umalpas at humakbang pero pinipigilan mo ang sarili mo kasi ayaw mong i-let go yung ibang bagay kasi gusto mo pa rin siyang makip sa life mo. Medyo ironic and profound. Ano, meron kang gusto pang abutin pero hindi siya makapasok-pasok sa'yo kasi hindi mo pa binibitawan yung dapat bitawan para makapasok siya. Pero you want both ends of the world, you want both things, pero hindi mo naman kayang panghawakan pareho. So ngayon, pakawalan mo yung isa na hindi na gumagana para pumasok yung bago. Parang ganyan. So ngayon, sabi nga dito, masyado kang nako-consume sa mga bagay na paulit-ulit mong ginagawa. Kaya paulit-ulit din ang outcome. You need to open the gate and find something na para sa'yo na titigil dun sa paulit-ulit na sistema. In your challenge, you have the King of Cups. King of Cups dito, sabi ng spirit guides mo, sikapin mong maging emotionally matured. Hindi pwede na kumikilos ka based on impulse, especially po pagdating po sa inyong budget, okay? Venus is entering Virgo on October 9 onwards. Ano ibig sabihin yan para sa mga Taurus? Ibig sabihin yan, sometimes you want to buy things, mga luxurious things, bags, sapatos, makeup. Kaya kailangan talaga mag-stick ka sa iyong budget. Magkaroon ka ng discipline when it comes to your finance. Magkaroon ka ng practice prudence and discipline pagdating po sa inyong spending. Hindi porket umiyak ako today, bumili na ako ng 10 sapatos. Nalungkot ako today, bumili na ako ng 10 alahas. Mga ganyan. So don't let your emotion get the best out of you. Kasi baka mamaya dahil sa emotion mo, mapabili ka ng mga bagay-bagay just to soothe that feeling. Para magamot, kumbaga, yung mga temporary emotions na ramdaman mo. Nakita ko rin dito, iwasan ang mga away-away sa paligid. Halimbawa, sa office mate, meron ka nalaman ng issue, always calm down. Hanapin mo yung mature way to deal with problems na hindi ka sasabog. Para talihin daw ang balanse ng buhay. Nakita ko rito, dapat magkaroon ka na maraming time on your own to find peace, to find calmness, para wala kang buwiset na buwiset. Nakita ko, bantayan ang BP. Taurus, okay? Don't let your emotions, ha? Bantayan ang BP and huminga. The King of Cups. Dalawa, you have the Tower card and the Ace of Wands. Yes, nakita ko talaga dito that your emotions can affect the new beginning and may change your life. Okay? Kaya wag bara-bara ng emosyon. Kapag halimbawa napikon ka kay boss, kagatin mo dila mo, huwag kang iimik, huwag kang sasabog, huwag maging professional ka kumbaga. Ganoon din sa customer, kung meron kang negosyo, kung yung customer, lahat na ng paninda mo ay tinapon-tapon na dyan pero hindi pala bibili, learn to calm down, magpasensya para hindi maapektuhan yung mga bagong mangyayari sa life mo at hindi magkaroon ng drastic change. Napakamagandang paalala for you, okay? In the area of your fortune, you have Believe in Magic, Journey by Moonlight. Kung meron ka mga bagay na inaasam this time at parang hindi pa maganap, maniwala ka sa manifestations mo at sa hiwaga ng mundo. Sometimes siguro napatunayan mo na to sa buhay mo, Taurus, na minsan dasal ka ng dasal pero namumroblema ka kung mangyayari ba, makukuha mo ba, pero biglang boom, isang dasal lang, isang paniniwala lang, biglang nangyari, natupad. So, yung mga moments na yun sa past mo, alalahanin mo yun. Kasi pruweba yun. Pruweba yun ng magic ni God. Okay? Now, the message, you have rainbow blessings. Blessings are showering your life. Yes. Huwag ka mag-alala. May darating sa yung blessing this time. Kapag nakakita po kayo ng rainbow, garantiya yan, may blessing papasok sa life mo. Okay? In the area of your fortune, you have the Temperance card. Ngayon pong buwan na ito, kayo po pinapayuhan ng yung spirit guides mo to really have more patience. Especially po, smart, disciplined work kesa po just pure hard work. Kailangan maging matalino ka daw sa kinikilos mo sa ginagawa mo kesa lang kayod ng kayod. Meron daw madaling paraan para gawin yung ginagawa mo na hindi mo daw kailangan mahirapan. So ngayong buwan na ito, makahanap ka daw ng mas magaan na paraan para asikasuhin ang mga bagay-bagay. And then, kayo po'y pinapayuhan to be very, very patient at matutong mag-adjust sa mga bagong sitwasyon. Halimbawa sa negosyo, hindi na bigla bumenta yung 10 products. Kailangan matuto ka mag-adjust at maging pasensyoso ka sa mga nagbabago. Ganoon din po sa trabaho, baka mamaya iba na pala yung plano ni boss, ikaw nawindang ka kasi
3 linggo mo na palang inaasikaso yung ginagawa mo, bigla siya nagpalit ng idea. So, ganun ka din. Learn to be patient and adjust. Kasi minsan, wala naman tayo magagawa, di ba? So, sometimes our lives ay nakadepende sa mga boss natin, sa mga supervisor natin, sa mga CEO natin. So, sometimes tayo mismo yung magliliko, gagawa ng paraan para matumbok yung magandang outcome. So, ngayon, avoid conflict. Para talihin mo yung katahimikan, yung peace, harmony sa life mo. Mas magandang okay kayo sa isa't isa kaysa lahi kang tama. Okay? Make sure na you're kind, you're understanding, you have a lot of room for mistake kasi pag marami kang room for mistake, hindi ka mabubwisit. Okay? Kasi okay lang yan sa'yo mo. Okay lang yan. Magkamali ako dito. Okay lang yan. May time pa ako to correct it. So, wag mong bugbugay ng sarili mo sa pagiging tama lahat. Daanan mo daw yung proseso because that process will lead you to a good outcome. Your effort will be rewarded. Wag po kayo mag-alala. Okay? Temperance card. You have the Ace of Pentacles. Yes, effort will be rewarded. 2 beses lumabas ang Ace of Cups, guaranteeing talaga na may paglago sa pera. Either mababayaran ka na, or ikaw ay kakaroon ng magandang loan, o mapapahiram ka ng pera, or lalaki ang sweldo, o meron kang brand new opportunity dahil sa hard work mo. So your effort is being rewarded this time. So congrats po sa kaching-kaching na makukuha mo this time. Okay? In your divine messages, unang-una, you have work through your fears. Yes, labanan ng takot, labanan ng duda, kayang-kaya mo yan. You can manifest anything, so believe in the impossible. Now, the message you're very close to achieving your goal. Yes, malapit na malapit ka na daw na ma-achieve ang goal mo. Especially here with the prominence of 10 of Pentacles. Mabubuo, makukompleto, lalago, tatagal. Kaya naman, kalma. Everything will be fine. In the area of your divine messages, you have Knight of Swords. Knight of Swords, padalos-dalos. Nakita ko rito, avoid taking too much risk and impulsive decision. Makakasama yan sa'yo. Kaya ngayon, dapat pinag-iisipan muna. Magkaroon ka ng ideas na clearly, i-articulate mo yung ideas na yan. Kailangan pinag-uhusapan, kinokonsulta mo sa ibang tao bago mo aksyonan. Okay? Ngayon, sabi ko nga po sa inyo kanina, pay attention to details. Dapat kada maliliit na mga bagay binubusisi mo sa papeles, sa utang, sa savings mo, sa pinipirmahan, sa kinikilos mo, sa ginagawa mo, para yung mga maliliit na yan, matakpan mo agad, masolusyonan mo agad, at hindi na lumaki in the long run. Narinig ko rin dito, wag basta-basta oo. Especially here with the offers. 2 offer, ang nakita ko ito talagang offer of a new job, new opportunity, bago ka umuo, pag-aralan mo muna. Kasi talagang kukubra ka dito ng something. So, make sure na bukas ka at open ka at alam mo yung pinapasok mo. Okay? Knight of Swords. The Justice card. Yes. Justice card's all about you not jumping into conclusion. Hindi porket may nalaman kang balita, kikilos ka kaagad. Halimbawa, narinig mo ay pasok ka na doon sa Japanese agency na magdadala ng OFW sa Japan. Ikaw naman, kumuha ka agad ng 10 dokumento, pumila ka agad sa mga government agency para kompletuhin yung 10 dokumento. Pero dahil nagpadalos-dalos ka at hindi mo inalam do sa agency na ang kailangan lang pala 3, so nagpagod ka sa 10, di ba? So sabi dito, don't make rush decisions. Kailangan daw alamin mo na ang katotohanan, balansehin, and then make a move. Napakagandang payo sa iyo at paalala. Kailangan alamin muna ang katotohanan bago kumilos. Okay? Ang outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have will, indecisiveness, allowing your life to rumble aimlessly. Yes, wag ko talaga padalos-dalos. Kailangan meron kang eyes on the prize, eyes on the target para alam mo kung ano yung mga dapat gawin patungo sa target. Hindi pwedeng bara-bara. Now, the message of grasshopper, situations in the balance that require careful handling. Yes, ito talaga yun. Kailangan na marahan, maayos, hindi nagmamadali, may patience, may diligent work, hindi pwedeng shortcut. Now, the message, you have dogs, getting together with friends. Yes, panahon na para mag-enjoy ka kasama ang mga friends mo and your circle para gumaan ang pakiramdam mo. Now, the message of July, importante po ba sa inyo ang buwan ng July? Baka birthday, anniversary, special month. Kung wala naman po, baka po meron kayong milestone pagdating ng July. Now, the message of crown, honor and respect will come to you. Yes, kikilalanin ka ng mga tao sa paligid mo na, ay, ang galing-galing naman ni Taurus, nagawa niya, nakuha niya. Ay, yung offer, ang galing, in-accept Taurus. So, you're being thought of as a very, very high person
by other people. Siguro hindi mo napapansin pero maraming mga tao sa paligid mo ang mataas ang tingin sa'yo. Another message, you have handshake. A meeting with a stranger could be important. Yes, yung mga offer na yan. Baka meron kang mga bagong katrabaho, bagong boss, bagong kliyente. Pwede din, no, na makakatulong sa'yo para lumago ang kaching-kaching mo ngayong buwan na ito. Ang outcome mo, Taurus, for October, pera and career, you have, wow, the Two of Pentacles. Two of Pentacles all about balance. Okay? Nakita ko rito nakakasayaw ka na ulit. Parang balansin ang lahat. Okay ang work, okay ang pamilya, okay ako. Wala lang kaba, walang alinlangan. Relaxed. Relax na relax ka. And you're doing your work every day. Pagpasok sa trabaho, uuwi. Okay sa pamilya, may time for friends, may time ka pa para gumimik, no? Talagang balanse ang buhay. Kitang-kita ko rito. At walang kaaway, walang kagusutan. Kitang-kita ko lahat planchado. Kaya para talihin mo to ha, make sure na kaya mo siyang dalhin for long term para hindi maapektuhan hanggang Pasko, hanggang next year na okay ang takbo ng lahat. Kita ko rito, payo sa'yo Taurus ng yung spirit guides, don't overcommit. Halimbawa, meron ka na ginagawa ngayon, punong-puno na yung kamay mo sa mga hinahawakan mo, huwag ka rin tumanggap pa ng additional na alam mong uupos sa'yo o magbaburnout sa'yo o kaya mag-drain ng energy mo. Make sure na matuto kang humindi, matuto kang mag-reject to keep yourself safe and also to conserve your energy and have more time sa mga bagay na pinapangalagaan mo. Okay? Two of Pentacles. You have the King of Cups. Yes, King of Cups all about you sitting there, Zen mode, quiet, peaceful, hindi ka naapektuhan ng gulo ng ibang tao. Kaya importante talaga kalmado ka. Okay? Narinig ko, isara mo ang mundo mo sa ibang tao, lalo higit ko hindi naman sila importante. Don't let other people know your business or know kung ano yung mga bagay na ginagawa mo. The fewer the people, the better. Kasi konti lang ang mga alam pag ganyan, no? Kung meron kang mga na-achieve this time, hush-hush lang, quiet success lang tayo. Mas maganda tahimik lang, tahimik ang buhay, wala masyadong magulo. Parang ganyan. Para makip mo yung balanse ng buhay mo. Okay? So Taurus, this is your October pera and career. Hopefully when nakaresonate ka. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Sarah PH. God bless everybody.